yung buong oxygen niya. Good news mga batang Maynila. Dito sa Ospital ng Sampaloc, bukas na itong full renovation ng Emergency Department. Last October 1 lang ang groundbreaking nito. So sabi ni Yorme dapat in 90 or less than 90 days dapat matapos na ito. Pero ngayon, eto na. Kitang-kita mo yung resulta, ang ganda na. So sa loob ng 31 years, mula lang naitayo itong ospital ng Sampaloc, ngayon lang ito naisagawa at pinaganda ulit. So dito sa 90 days kasama na dito ang pag-include ng mga several upgrades para ma-improve itong emergency services para sa mga Sampaloc residents. Kasama dito yung mga bagong facilities at improvements dito sa project. So kasama dito yung bed treatment area, centralized medical gas, air conditioning, observation laboratory, decontamination room, treatment room, supply storage room, medical preparation area. So ganito talaga kaganda ang pamumuno ni Yorme dito. Isipin mo, in less than 1 year, ang dami nang nagawa. Ito pa. Ito yung emergency room. Naghihingalo ka. Nagdidelirio ka. Nagdidilim na paningin mo pagpasok mo. Pumapasok ka pala, nabubuhay ka na. Totoo naman eh. Noong araw, nakakatakot pumasok sa public hospital talaga eh. Pero mo, nagdidilim na pa rin mo, lalo dumidilim ang buhay mo dahil pag nauntog ako dito, tetano aabutin ko. But I'm really happy for you. At maraming salamat, Engineer Andres. At siyempre sa ating City Administrator, Wardy Quintos. It's your day, Sampaloc. I'm happy to deliver it to you. As we promised, I told you, 90 days. I committed it to the people of Sampaloc and the discomfort that will bring to our medical frontliners. Ginagawa yan. Sabi ko, basta bigyan nyo lang ako 90 days. But I'm happy. Thank you, Andres. Thank you very much. Hindi umabot ng 90 days. So nandito na tayo ngayon sa renovation ng ospital ng Sampaloc. So ito yung mga bagong features na kabayan. Ang ganda na. So dito yan sa emergency department. Isa sa mga importanteng department dito sa ospital. So ito yung inauguration, tingnan mo kabayan. Talagang high-tech at saka pang high-tech saka ganito kaganda na yung ngayon hospital. Sabi ni Yorme, 90 days out matapos lang. Pero ito natapos 90 days before. Ayan. So itutur natin ngayon yung loob. Iikutin ni Yorme itong pangayan, bagong renovate na ospital sa Sampaloc ng Manila. Papakita ko sa inyo ang yung buong oxygen niya. Sa COVID center, saka sa hospital pa rin. Oo, naman pa rin. Yung nalaman yun. Noong July 8, magagamit natin yun. So pag imagine mo, kahit yung look ko, natin yung may condition siya. Tapos, yung mechanism niya kasi. Tapos yung aircon, pag may maintenance na, gumawa sila ng stair, catwalk. So hindi na nakapagsagot. Wala, gagalitan mo mechanism. Hindi nga.
Kasi doon nasisira. Christian, tabi ka na. Sige po kayo. Kailangan gagawin yung mga sa'yo. Ang outdated. Sa akin, dahil yung dalawang magbigay. Pwede pala. Ang daming pharmacy. Oo, nandun siya. Pwede nyo naman kahit malamit. At least natapos din kaagad. Lahat naman ng sa may pinagawa kami may pinagawa si Mayor. Hindi tayo nagpapahabot na walang delay. Abot lahat ng deadline. At marami pa tayong aabangan, Engineer. Ano pa? May... 2026, groundbreaking muna tayo. Ayun, Pagkatapos natin ng mga inauguration, next year, isa naman groundbreaking. So Marami pa tayong gagawin po. maraming Just imagine what you can do to make our people smile and feel important. Tapos, fellow worker pa natin. So talaga pag ang malasakit, sinapuso natin sa kapwa empleyado, sa mamamayan. Mas marami tayong mariresolba. Ang ating organisasyon ay hindi perfecto. Minsan nagkakamali tayo. Tayo lahat, including me. And sometimes you get tired. Sometimes, sa katawan. Tapos, papasok ka sa emergency room mo na pinagtatrabahuhan. Pinakamagandang emergency room sa buong mundo. Pero mo sa ka nakakita ng emergency room, che. Merong falls. Literal. Naawa nga ako doon sa isang binatilyo, hindi niya siguro maiwan-iwan yung nanay niya. Sa tabi mismo ng bed, hospital bed, may tabo. And we are the capital of the country. We are the city of Manila. Sad to say, you know. Kaya that kind of adversity teaches us a very good lesson. Sometimes you can always use your adversity in your advantage. Ayun, typical me, di parang sinisilihan na naman ng wepax ko. The following day, totoo siya sabi ni Susan, dinala ko agad si Andres. Andres, punta tayo doon. I will show you how worse it is. And how can I say to my fellow co-workers in government, if I give them that kind of working environment, tapos sasabihin ko, mag-smile sila. Ngumiti kayo sa pasyente habang kayo'y hinahampas ng bagyo. So, sakto mga chairman. Mga chairman nandito. Malamang, busy-busy kayo sa December 31 dito. Huwag na kayo magpaputok. Mahalin nyo daliri ninyo. Sa iba na lang kayo magpaputok. Paputokin ninyo yung mga ulo ng mga matitigas ang ulo. Konyatan niyo. But you know, be careful. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Mahalin ninyo ang inyong sarili. So muli, to the doctors and nurses, to our medical frontliners in hospital ng Sampaloc. Dr. Sison, congratulations. Sa ating lahat dito, muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Again, paulit-ulit, maraming salamat sa Diyos. Nakakaraos tayo. Pumanatag kayo, magiging bumpy ulit
ang City Government of Manila in 2026. But if I can reassure you, I will do my best. Kung manatag kayo, magbubuti ako. Pipilitin kong maging mainam, masinop sa paggasta ng mga kakailanganin para sa tao. Tao muna, bago mga mata. Tao muna. We will always invest in our people. So muli, maraming salamat. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Masaya ako para sa inyo, mga taga-hospital na sa Manila! God first. Thank you.